Ano naramdaman mo dyan, sir? Parang ano siya eh. Magalit. Magandang araw mga boss, tinanong ko nga si customer kung ano problema niya at ang sagot niya maganit. Yung clutch pedal daw pag inapakan niya. Sige po, ikaw. Sampa ka. Kaya ang ginawa ko, pinatesting ko sa kanya para apakan niya nga itong clutch pedal at nang makita ko, wow, may puwersa siyang ginagawa. At nang sinubukan ko idiin yung clutch pedal, aba, matigas nga. Ako, sir. Para. Pinababa ko si customer, ako naman yung makikiramdam para malaman ko kung bakit nasasabi ni customer na maganit. Pwede kasing galing sa pressure flick yung pagganit nung pag-apak sa clutch pedal. O kaya naman sa secondary clutch, yung goma niya, pwede na magana yun. Ilang taon na to, sir? Sa amin. Lima. Second hand yung ba ito nabili? Second hand? Pero sa pag-check up na ginagawa ko ngayon, wala sa pressure flick yung problema. Pwedeng nandito yung problema sa clutch master niya o kaya dito sa secondary clutch. May mga repair kit kasi sila na yung goma nga namamaga kaya tumitigas itong clutch pedal. Kaya dito muna ako mag-check sa clutch master niya. Ayan mga boss, tinutulak-tulak ko itong clutch pedal at okay naman yung laro nitong repair kit niya dito sa clutch master. Kaya pupunta naman ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-check ko nga yung secondary clutch niya. Dahil nga sa meron din niyang repair kit. Kadalasan kasi sa nai-encounter ko dito kung hindi marumi yung loob ng secondary clutch kaya hirap tumulak yung piston. O kaya naman yung piston seal na magana siya kaya maganit pag inapakan yung clutch pedal. Iangat ko itong cover ng clutch cylinder mga boss para makita ko kung marumi yung loob niyan. Teka muna, baguhin ko yung position ko para mailawan ko yung loob niyan. Maganda kasi yung nakikita natin na malinaw kaysa sa malabo. Iaangat ko itong cover niya. Yun lang mga boss, malinis pa itong loob niya. Wala rin siyang sign ng leak or kalawang dito sa loob ng cylinder. Pag ganito mga boss at sigurado naman ako na wala sa pressure plate yung problema, kinakausap ko na yung customer na kalasin ko na lang itong secondary clutch niya para ma-manual check up ko yung repair kit niyan sa loob. Sa naging experience ko kasi mga boss at may mga video naman ako niyan, tatlo kasi yung pwedeng mangyari dito sa piston seal niya. Una, medyo matigas na yung goma o kaya naman na magana yung goma niya. Ibig kong sabihin lumaki. Pwede rin hindi napantay yung bilog niya. Kaya pag inapakan mo yung clutch pedal, matigas siya. Tapos maganit dahil nga yun sa piston seal. Sa pagtanggal naman itong secondary clutch, gumamit ka lang dyan ng backstrap sa number 12 para matanggal mo yung dalawang bolt. Tapos yung fitting niya or fluid line, i-disconnect mo yan dito sa secondary cylinder. Balik muna ako dito sa ginagawa ko, tinanggal ko yung cover nitong cylinder pati yung push rod niya na dapat ang magiging reaction niyan, yung piston dito sa loob ng cylinder, aabante yan palabas kung hindi siya stock up. Or ibig kong sabihin kung hindi na maga yung goma. Ayun mga boss, inilawan ko. Nakita nyo yung piston, di ba? Hindi man lang siya gumalaw. Kaya ang ginawa ko, tinulak ko yung piston paloob. Yun lang, sadyang matigas itulak yung piston. Kaya nagsabi na ako kay customer na papalitan ko ito ng secondary repair kit lang naman, yung goma sa loob kasama yung piston niya. At para nga matanggal nyo itong secondary clutch niya o itong cylinder, gagamit ka dyan ng open wrench na number 10 para maluwagan mo nga itong fitting or fluid line dito sa secondary cylinder. Nang sa ganun, ma-disconnect mo na yan. Alam niyo mga boss, kahit alam ko naman na mura lang itong repair kit niya, nanidigurado pa rin ako sa paghatol na ginagawa ko. Kasi mahirap na baka magastosan yung customer tapos wala din naman pala mangyayari, nakakahiya. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong clutch secondary cylinder. At para masaya, i-check ko pa rin yan. Itutulak ko itong piston para makita nyo. Ayan kita nyo, tinutulak ko yung piston yan tutulak ang daliri ko yung piston matigas talaga siya. Tigas. Kaya ang gagawin ko dyan, itutuktok ko itong cylinder para itong piston lumabas. Possible talaga dyan mga boss yung goma or yung piston seal na magayan. Dahil nga sa marami na rin akong na-encounter na ganyang problema. Ayun mga boss, yung piston lumabas na. Hihilahin ko na yan. Tingnan nyo, ang kapit pa rin niya. At nang matanggal ko nga itong piston, napansin ko itong goma niya, bukod sa namagana yan, hindi napantay yung bilog. Tupi na pala tong goma Kaya pala naramdaman niya parang may time na lulubog. Ayan takatupi-tupi niya ayan Ayan Lakas din ang pakiramdam ni sir Ang lakas din ang pakiramdam. Yun nga yung isa pang pahabol sa akin ni customer na
may mga time daw na parang lulubog itong clutch pedal niya. Yun nga ay dahil sa hindi na pantay yung bilog nitong piston seal. At kung makikita nyo mga boss, nililinis ko na itong cylinder niya. Hanggat maaari, huwag na siyang liyahin. Pwede naman linisan nyo yan sa pamamagitan ng basahan o kaya kamayin nyo na lang. Ako ganun, parang hinihilod-hilod ko lang yung loob niyan eh. Para yung kumapit na dumi dito sa loob ng cylinder or kalawang matanggal. Alam nyo yung purong powder na sabon, pag ikinuskus nyo yan dito sa loob ng cylinder, nakakatanggal yan ng dumi tsaka kalawang. Kung sa palagay nyo naman, natanggal nyo na yung dumi dito sa loob ng cylinder, yan, banlawan nyo na. Siyempre, dapat yung siguradong banlaw na walang matitirang sabon. Tapos punasan nyo ng basahang malinis yan para mabilis matuyo. At bago nyo ilagay yung bagong repair kit, siyempre, banlawan nyo pa rin yan ng brake fluid. Importante yun para sigurado kayong walang natirang tubig dyan sa loob. At ito na ngayon yung bagong repair kit na nabili ni customer. Siyempre, bago nyo ilagay yan, importante na i-match nyo. Dapat parehas sila. At kung sa palagay nyo, okay naman. O, pwede nyo na ngayon ilagay yung bagong return spring yan. Tapos, bago mo ilagay dito sa secondary clutch cylinder mo, itong piston, siyempre, basain mo muna ng brake fluid yan para madulas at nang sa ganon, hindi masira itong piston seal niya. At kahit basaan ng fluid yan, ingat pa rin sa paglagay nitong piston dito sa loob ng cylinder. At kung sa palagay mo okay na, dito ka naman ngayon sa push rod at dirt boot ng cylinder. Bali, itutusok mo lang naman itong rubber boot niya dito sa push rod. Ayan mga boss, makikita nyo na ilagay ko na itong rubber boot niya. Tapos kukunin ko na itong secondary cylinder niya para maisalpak ko na nga itong push rod kasama na itong dirt boot niya. Ayan mga boss, nailapat ko na ng maayos itong dirt boot niya dito sa cylinder, kaya pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong secondary clutch. Siyempre naman, iilalim ulit ako dyan. Tapos ang una kong ilalagay, yung fitting dito sa secondary clutch. Ipapakapit ko muna yan sa thread niya. Kasi pag inuna mo yung 2 bolt na number 12, mahirap magsentro. Kaya dapat unahin mong ilagay dyan yung fitting or fluid line nitong secondary clutch. At pag naipakapit mo na itong fluid line mo dito nga sa secondary clutch, pwede mo na ngayon gamitan yan ng open lens sa number 10 para mahigpitan mo na. Pag okay na, itutok mo na ngayon itong push rod dito sa fork niya. Tsaka mo ngayon ilagay na yung bolt na number 12 dito sa secondary clutch mo. Ayan yung unang bolt mga boss, kung makikita nyo, pinapakapit ko na yan sa thread niya. At pag kumapit na yan, kukunin ko naman yung pangalawang bolt na number 12. Ganun din, ipapakapit nyo na rin yung sa thread niya. Na pag naipakapit nyo na yan, gamit ka na ngayon ng box wrench mo number 12 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa 2 bolt ng clutch secondary cylinder mo. At pag okay na, maglagay ka na ng fluid dito sa reservoir mo, tsaka mo ngayon buksan itong fitting para yung fluid tumulo siya. Kaya lang, parang titigil yung pagtulo ng fluid. Kaya ang gagawin ko, tutuluyan kong tanggalin itong fitting para lumakas yung pagtulo ng fluid. Malaking bagay yun mga boss, para yung hangin dito sa loob ng master cylinder mo matanggal. Pag dire-diretso na yung pagtulo ng fluid, ibalik nyo na agad itong fitting nya, tsaka nyo siya higpitan. Tapos magsalin ulit kayo ng fluid sa reservoir, tsaka ngayon kayo mag-bleed na. Sa pagbe-bleed mga boss, syempre dapat may kasama kayo. Bobobahin niya yung clutch pedal. After a seconds, nakadiin sa clutch pedal, luwagan mo ngayon itong bleeder para kung may hangin pa na natira, lumabas siya. Tapos isarado mo yung bleeder, tsaka mo ulitin yung pag-bleed. Abdi mo lang. Nakadiin sa clutch pedal, tsaka mo ngayon luluwagan itong bleeder. Pag buo na yung fluid na lumalabas, pwede na yan. Tsaka ako pinaulit yung pagbomba dito sa clutch pedal para pakiramdaman ko nga itong pressure plate niya kung meron siyang iingay. Pati itong fork mga boss, pinapakiramdaman ko rin kung maganit siya pag tumutulak. So far, natural lang naman yung tunog niya, walang problema. Bitaw. At dahil sa okay na yun mga boss, balik na ako dito sa ibabaw ng sasakyan ni customer para ma-check ko na nga itong clutch pedal niya. Suser. Pababain ko muna si customer para yung push rod niya dito sa clutch pedal may adjust ko. Isa rin yan sa mga nakita ko na wala ito sa tamang adjustment, kaya pag binitawan nga ni customer itong clutch pedal niya, delay siya bago humatak.
Sa pag-adjust itong push rod, gumamit lang kayo ng open wrench na number 12. Tapos luwagan nyo itong nut na naglalak dito sa push rod. Pag maluwag na yung nut mga bossing, tsaka nyo ngayon pipihitin itong push rod pa-clockwise or pahigpit para itong push rod umiksi siya. Nang sa ganun, mas gumanda yung play ng clutch pedal mo na kapag nagkambyo ka nga at binitawan mo na dahan-dahan itong clutch pedal mo, hindi siya delay sa paghatak, may response agad siya. At kung okay naman na sa'yo yung play nitong clutch pedal mo, o pwede mo na ngayon higpitan itong nut niya para mag-lock na itong push rod at hindi na siya umikot. Alam nyo mga boss, kaya ako itinuturo sa inyo ito. Minsan ganyang problema lang, napupunta kayo sa baba transmission. Ito nga si customer, kung hindi pa kami magkakilala, yung mga estimate sa kanila ni Boy Palet, makakabili ka na ng isang second hand na sasakyan. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko, baka mamaya may umiyak na naman. Kita nyo, wow naman. Kaya yan, tigas no? O tignan nyo, daliri lang sa pagdiin na ginagawa ko. Pero yung play nitong clutch pedal niya, okay na. Pero mas maganda, ipasubok ko na yan kay customer. Sir, pasok ka sa loob. Tapa kami ng clutch pedal. Kung lumambot na siya, parang sobrang tigas kasi ng clutch pedal kanina eh. Kaya arrange mo, kala mo, di ba? Ano? Hindi nga. Parang galing sa ilong. Kanina, matibya. Hindi na. Hindi, wala kasi sa posisyon ako, sir. Wala kasi sa posisyon. Yung upuan mo, wala sa tama eh. Kaya hindi ka makaabot eh. Ako nga yung mag-check mga boss, parang may napansin pa ako dito sa clutch pedal niya eh. Ayan oh. Ayan yung play niya oh. Malaki na play niya no. Kaya nakakamiss ako, hindi na lang. Lambot oh. Baba muna ako dito sa sasakyan mga boss, ipatesting ko ito kay customer. Titignan ko lang kung may mapapansin siya dito sa clutch pedal. Nangangalay ako eh. Start mo. Ayan mga boss, napa-start na ni customer itong makina. Ngayon, tignan ko kung ano yung mararamdaman niya dito sa clutch pedal, kung mararamdaman niya. Kaya sinabihan ko siya na apak-apakan niya nga itong clutch pedal. Tignan ko lang kung may mapapansin siya. Kaya lang mga boss, hindi niya talaga napansin, kaya umentra na ako. Nasobra naman ng taas nitong clutch pedal niya kumpara dito sa brake pedal. Dapat konti lang ang difference nila, ito sobrang laki. Nasabi ko nga kay customer na saglit pa lang ako umaapak dito sa clutch pedal niya, pero nangalay na ako. Halos 1 inch yung taas ng clutch pedal dito sa brake pedal. Dapat mga ganito lang ibaba ko itong clutch pedal. Yan, mga ganyan lang dapat ang layo nila. Di lalo na kanina, mas mataas pa yan. Bumaba na yan kasi nag-adjust na ako dito sa push rod. Pero huwag kayong mag-alala dahil may paraan yan. Mag-adjust ka dito sa clutch pedal adjustment niya. Number 14 yung gagamitin nyo dyan na open wrench para maluwagan nyo itong nut na naglalak dito sa adjuster ng clutch pedal. Ayun mga boss, nakita nyo yung bolt and nut ang gagalawin nyo. Siyempre, luwagan nyo nga muna yung nut bago nyo pihitin yung bolt na number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipihit ko na yung bolt niyan para itong clutch pedal, ayun bumababa na siya dahan-dahan. Kaya ako naman ipinapakita sa inyo itong pag-adjust ko ng clutch pedal para kahit papaano makakuha kayo ng idea. Kasi yung mga ganitong problema mga boss, nararamdaman yan ng mga gumagamit ng manual na transmission. Bakit daw nangangalay yung tuhod nila, ang taas ng clutch pedal, ayan lang yung adjustment to. Hindi naman siya ganun ka-sensitive dahil wala namang wiring yan. Kaya huwag kayong mag-aalala. Na after nyo ma-adjust yung bolt adjuster nya, punta ka na ngayon dito sa clutch pedal mo para ma-check mo kung okay na ba sa'yo yung taas nila parehas. Pero importante pa rin na dapat itong clutch pedal mo may clearance pa rin siya. Hindi yung makapag-adjust ka lang. At kung sa palagay mo okay na sa'yo yung pagkaka-adjust mo dito sa clutch pedal o gamit itong open wrench mo na number 14, yung nut nyan, higpitan mo na para yung bolt adjuster nitong clutch pedal mo hindi siya iikot. At bago ko ipatikim kay customer yan, ako muna. Mamaya may lason Lambot niya na yun. Kakatuwa yun. Yung ingay, lalagyan ng mga Lasa lang po yan. Yung spring niya, nahihila Lambot yun. Kapantay na siya. Hindi na masyado kanina. Kagano'n si Sir. Taas nakangat yung pali. Nahihirapan ako. Okay, ayos na. Okay na. Alam nyo mga boss, itong mag-asawa na customer, naku, napakababait nila. Kaya pag tinawag nila ako, gumagawa ako ng paraan para mapuntahan ko sila agad.
Sa akin kasi mga boss, hindi ako tumitingin sa pera ng customer, tumitingin ako sa ugali niya. Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss, pinapasubo ko na kay customer itong sasakyan niya. Pinapasubo ko kasi yung isa pang nararamdaman niya na pag binitawan niya nga itong clutch pedal para daw mabibitin siya sa pagtakbo. Okay na? Sabi mo parang... Sa pitin. Ha? Dati nahihirapan ako eh. Yung parang hirap ako bitawan yung clutch. Ah, Yung tinitimbang ko siya. parang tinitimpla mo, ganun. Oo, tinitimbang ko. Kasi ayun yung ano eh. Lalo sa paahon. Oo. Yung ngayon ayos na. Pati yung dire-diretso na sa Saka yung konting bitaw mo lang sa class, maandar na. Ayan. Maganda na. Konting bitaw lang. Nalalaro mo na yung class ngayon. Oo, nalalaro. Nalalaro mo na, hindi ka to dati, di ba? Dati Okay na siya yung ganyang adjustment. Ayun mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat! Oh, tingnan mo, kita naman dito sir, oh. Yan oh, tupi-tupi yung goma, oh. Okay na sir. Ayun oh, hindi na siya pantay, oh. Yan yun, oh. Lubog-lubog na yung goma niya, eh. Kaya, sobrang tigas ng clutch pedal, eh. Ito yung goma, di naman yung goma, oh. Hindi siya bilog, oh. Diba? Hindi na bilog, oh. Diba? Tsaka ang tigas na. Tumigas na, kaya... Ang tigas sa paka ng clutch pedal mo. Ayos na. Ayos na dito. Atras sa bangko niya, kinain niya sa akin. Pinata sa bante ko, ma'am. Okay na daw.